Hey, good morning. Good morning. This is Macaulay's Garage, Pasig Restoration. Sarap, single origin coffee. Mang Apo. Sarap. Gusto ko yung yung medium roast. Bibili ako ng beans sa Binhi. Bibili ako ng beans tapos yung medium, yung brown pa, tapos kagrind ko siya. Lasang may pagkalasang earthy, no? Parang lasang ugat. May pag-usapan tayo, no? Yung tungkol sa, tataka kayo, no? Bakit napatunayan na dito sa ating system, form of government, may napatunayan na siya na talagang may ginagawang hindi maganda sa gobyerno, no? Pero ang dami pa rin pumapalakpak, diba? Papansin nyo yun, ang dami pa rin, solid. Well, tulungan ko kayo. Sabi, iba, kahit sa mga pelikula, no? O kaya kahit sabihin na natin sa mga investigador, ang sinasabi nila, follow the money or show me the money. Yun ang sinasabi nila. Follow the money or show me the money. Sa lahat ng bagay. Kasi kailangan natin yan. Lalo na tayo mga Pilipino, trained tayo para yumaman agad. Hindi naman actually para magpabaril sa luneta eh. Tanong nyo sa mga tao kung gusto nila maging hero. Nobody wants to be a hero. Gusto lang nila turo sa atin, mind your own business and take the money. Oh. Follow the money. Yun lang yun eh. Kaya yung mga ganyang kahit na kawatan na, yung mga politiko, sige pa rin sila, praise. Ngayon, million yan, di ba? Million. Paano mo yung mapapasahod? Kinuha sa gobyerno yun. Kung paano sila napapasahod. Tignan nyo mabuti Alam nyo, hindi nyo maalis yung trend na yan na yung mga kawatan ay sila pa rin sila ang nakakapwesto. Kasi may parokyano sila na brainwash. At hindi lang yun. Follow the money. Nakikinabang sila. Paanong paraan? Yung mga ayuda. Hanggat hindi nyo natitignan yung tamang listahan ng ayuda, hindi tayo makakapaghalal ng tamang tao. Kasi driven by ayuda yung iba dito. Kasi yung iba dito hindi karapat-dapat tumanggap. No? Tignan nyo mabuting listahan. Minsan nakakita ko ng listahan na yan. Naglalako sila sa kalye. Ilang pages lang para doon sa area daw namin. Tignan nyo, hanapin yung pangalan nyo rito kung makakatanggap kayo ng ayuda. Nilala ko ng 3 babae. Pagkakita ko sa listahan, 5 kaagad ang nakita kong apelyido magkakasunod at same address. Kasi primitibo nga parang papel lang na hindi nga maayos yung wala man letterhead kung sa gobyerno man. 5 magkakapelyido sa iisang address. Pwede ba yun? Pwede ba yun lahat ng membro ng pamilya makakatanggap ng ayuda? Di ba dapat head of the family lang? Hindi yung lahat sila. Eligible yung iba sa kanila. Sabihin na natin yung iba eligible. Yung head of the family eligible. Lahat, pati yung 21 years old na anak, 25 years old na anak, may sariling motor bago hinuhulugan, nakakakubra ng 2 ayuda sa 2 lugar. Di ba? Tignan nyo yung listahan, hanggat di nyo ma-check yung listahan, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung ibang tao, nag-uusap nga sa umpukan dahil nagmumotor nga ako, naririnig ko Pinambabayad nila doon sa hinulog nilang motor ay mga ayuda. Mga ayuda sa iba-ibang lugar. No? So, ibig sabihin, na-manipulate nila yung mga ayuda na yan, na-manipulate ng iilan. Kaya tignan mo, kahit na wala kang trabaho, wala ka namang ayuda. No? Basta nakita nila, may flat screen TV kayo Yaman kayo. Ganun lang ang way nila, hindi para sa lahat. Tignan mo, pumunta kayo sa minsan humingi kami ng ayuda, yung parang grant lang ba para sa dahil COVID nun para sa matrikula ng bata. Kasi meron daw dito sa amin. Pagpunta namin, ang tanong kagad may flat screen TV kayo. Yun lang ang gauge nila. Flat screen TV,
Meron ba kayong kamag-anak sa abroad? Kasi obligasyon ng kamag-anak ko sa abroad na buhayin kami. Dahil wala bang COVID doon? May COVID din doon ah. Ganun lang kasimple yung mga diagnostics nila. Hindi actually para sa lahat. Ilan ba natanggap nyo nung panahon ng COVID no? Mga ayu-ayuda na yan. Ilan na natanggap nyo? 2 sardinas, 1 kilong bigas. Diba? Kailangan tignan nyo mabuti yung listahan na yan kung gusto nyo umayos. Hindi nyo yung makukuha sa dahil follow the money nga eh. Kumikita nga sila eh. Oras na masilip yung listahan na yan, matatanggal sila. Pag nawala na sila ng pera, lilihis na sila. Kasi obligado sila eh. Sige, okay lang yung listahan na yan. Pero, suportahan nyo kami. Dahil kami nag-initiate niyan. Pero hindi sila nag-initiate niyan. Noong pa yan. Meron lang ibang mga politiko na nag-credit grabbing. Sabi niya, kami niyan. Kami nagbibigay sa inyo yan. No? Tsaka yung mga grant sa ospital, kailangan pa ng yung mga grant, nagkasakit ka, pupunta ka pipila ka pa sa opisina ng politiko na yun para sa pirma niya? Bakit? Pera naman ng taong bayan yan. Sigurado ko hindi niya pera yan dahil kumukubra pa nga siya ng milyon-milyon. Kumikita pa nga siya sa pwesto niya. Diba? So tignan niyo mabuti yun. Yun ang ating podcast for today.